Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga bagay na itinatanim natin sa isip ng ating mga anak ay nadadala nila sa kanilang pagtanda. Kaya importante na magaganda at masustansya ang mga sinasabi natin para mas maging malusog ang kanilang buong pagkatao. Dapat aware po tayo sa kung ano man ang magiging epekto ng mga bagay na sasabihin natin sa kanila. Ikaw ka, barangay, paano mo nalagpasan ang mga pagsubok na may kinalaman sa iyong sariling pangangatawan at pagkatao? Dear Mama Mia, magandang tanghali sa inyo at sa mga kapwa ko ka-barangay na talaga namang sumusubaybay sa inyong programang Barangay Love Stories. Ako po si Mirasol, pero kilala rin sa nickname ko na Sol. 32 years old na ako, Mama Mia. Nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya at kakadiscover ko lang po ng programa niyo nang dahil lang sa aking isang kaibigan. Actually, Mama Mia, tuwing gabi, bago ako matulog ay nakikinig po ako sa kwentong na itampok niyo na talaga namang nakakapag-inspire sa akin para magpadala ng sarili kong storya sa inyong estasyon. Mama Mia, magsisimula ako noong nasa college pa lang ako. Masasabi ko naman na may itsura ako kaya lagi akong laman ng mga beauty pageants sa aming school. Ang totoo, kahit noong elementary at high school pa lang ako ay lagi na akong pambato ng klase namin sa mga patimpalak na may kinalaman sa pagandahan. At ang numero 1 kong supporter at tumatayong manager ay ang Mama Emilia ko. Lagi niyang sinasabi na nagmana ako sa kanya dahil hindi maikakaila na napakaganda pa niya noong dalaga siya at kahit na nung ipinanganak na niya ako. Kumbaga, walang kupas ang kagandahan ng mama ko. At para sa kanya, dapat ko raw pong ipakita sa mundo at sa ibang tao ang pisikal na kagandahan na taglay ng aming dugo. Kanina ka pa buntong hininga ng buntong hininga. Ano bang problema mo, Sol? Wala po, Ma. Anong wala? Anak kita. Dinala kita ng 9 na buwan sa tiyan ko, kaya kabisado kong hilat siya ng bituka mo. May problema ka ba? Kanina ka pa kasi nakabusangot. Aba, Sol, ayus-ayusin mo yung itsura mo. Parang hindi tumatalab yung makeup na nilagay ko kasi para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ma naman eh. Ang laki-laki ko na pero parang bata niyo pa rin ako pagalitan. Sinong hindi maiinis sa'yo? Ilang minuto na lang magsisimula na ang pageant tapos mukhang hindi ka pa handa. Paano ka na lang mananalo niya kung ganyan ka? Alalahanin mo, pinaghirapan nating tong posisyon mo sa contest na to. Dito nakasalalay ang reputasyon nating mag-ina. Reputasyon po natin? Baka po reputasyon niyo lang. Kayo lang naman po ang may gusto na sumali ako sa contest na to eh. Aba, at anong klaseng ugali yan, Sol? Matagal na natin tong ginagawa. Hindi ka pa ba nasanay at may pasabi-sabi ka pa na ako na lang ang may gusto na sumali ka rito? Ay, ewan ko sa inyo, Ma. Kapag hindi kasi ako sumali, kinokonsensya niyo ako. Ano pa bang magagawa ko? Sinabi ko naman sa inyo na ayoko talaga. At bakit nga kasi ayaw mo? Ayaw mo ba na may ibang ginagawa bukod sa isubsob ang sarili mo sa pag-aaral?
Ikaw na nga tong binibigyan ng pabor na mas maging popular ka sa eskwelahan nyo. Ikaw pa may ganang mag-inarte ng ganyan. Hindi ko naman po gusto na maging popular sa school namin, ma. Ayoko nga lagi ako napapansin eh. Kung pwede lang talaga mag-back out ngayon, ako, ginawa ko na. Aray! Aray ko naman po, ma. Gusto mo isa pa? Hindi ako magpipigil sa yung bata ka. Ma naman eh. Anong mama ka dyan? Tatamaan ka talaga sa akin, Mirasol. Ngayon mo pa talagang naisip na mag-back out samantalang nasa finals na tayo? Masasayang lang ang pinaghirapan natin kung susuko ka na lang basta-basta. Hindi kita tinuruong umatras sa mga laban. Hindi kita pinalaking duwag. Hala, sige! Ayusin mo yung sarili mo o babawasan ko ang allowance mo. Pamili ka, madali akong kausap. Ay nako, nakakainis talaga. Kahit kailan, hindi po talaga kayo marunong makinig, ma. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Gusto nyo lang na lagi kayo may maibibida sa mga kumari nyo kahit pinipilit nyo akong gawin kahit hindi ko naman gusto. Para din naman sa'yo ang ginagawa ko. Kaya wag ka nalang magreklamo. Mother knows best, di ba? Anak ka lang kaya ang mabuti mong gawin, sumunod ka. Dami mo pang satsat. Hala, sige! Mag-retouch tayo at humuhulas na yung makeup mo. Dahil sa mga sagutan mong pabalang sa akin. Ano naman pong connect nun? Bahala ka nang i-connect. Pati ba naman yung poproblemahin ko pa? Nakakaloka mga kabataan ngayon. Ang totoo, Mama Mia, ay hindi talaga ako sanay na tampulan ng atensyon ng mga tao dahil mahiyain ako. Napipilitan lang akong sumali sa mga pageant na yon dahil kay Mama. Lagi niya kasi akong ibinibida sa ibang tao at ayoko naman na madismaya siya sa akin. Single mom na po ang mama ko matapos mamatay ang papa ko dahil sa aksidente sa motor noong 2 years old pa lang ako, Mama Mia. Simula noon ay si Mama na ang nagtaguyod sa akin para makapag-aral. Namamasukan po siya bilang tindera ng iba't ibang kagamitan sa bahay tulad ng timba, palanggana, basahan, tsinelas at kung ano-ano pa hanggang sa nakapag-ipon siya ng pera at nagkaroon nga kami ng sariling pwesto. Kahit busy si Mama ko ay hindi niya ako nakakaligtaang asikasuhin at lagi niyang pinaglalaanan ng oras at panahon ang mga pagsali-sali ko sa mga beauty contest. Kaya lang, Mama Mia, napapagod na ako at hindi ako masaya sa ginagawa ko ng mga panahon na yon. Nahahati kasi ang atensyon ko sa pag-aaral at mas napipressure ako dahil hindi rin pwedeng bumagsak ang mga subjects ko dahil sayang ang perang ginagastos ni Mama para mapag-aral ako. Sinubukan ko na rin po siyang kausapin tungkol sa issue ko, Mama Mia. Pero nauuwi lang lahat sa tampuhan, kesyo kasinyahan niya raw na ibida ako at ang kagandahan ko sa ibang tao sa pamamagitan ng mga plake na napapanalunan ko sa mga patimpalak na aking sinasalihan. At sayang naman daw ang ganda namin kung hindi ko ibibida. Kaya nga para hindi na yun maulit, nanahimik na lang ako at napipilitang sundin ang gusto ng mama ko. Nang tumungtong ako sa college ay nadagdagan yung responsibilidad sa balikat ko dahil kailangan kong mag-extra effort sa academics tapos sumasabay pa yung mga pageants na yan. Hindi lang sa school, Mama Mia, kundi sa barangay namin at sa mga karatig barangay na gusto ni Mama na salihan ko. May isang beses na nakipagtalo ako sa kanya matapos kong humindi ay sinabihan niya ako na walang utang na loob. Sa inis ko sa kanya, Mama Mia, ay umalis ako ng bahay namin at nagpalipas ng sama ng loob sa plaza. At doon ko na nga nakilala ang schoolmate ko na si Ivo. Hi, miss. Hello.
Kilala ba kita? Hindi, pero magpapakilala naman ako. Ako pala si Evo. Ikaw, anong pangalan mo? Mirasol. Pero pwede mo akong tawagin sa nickname ko na Sol. Sandali, same ba tayo ng university? Para kasi nakikita kita sa school namin eh. Actually, yes. Accountancy ang course ko. And ikaw, business management, right? Tama. Paano mo nalaman? Sikat ka kaya. Lagi kitang nakikita sa mga pageant ng school natin. Sa bagay, pambato ka kasi ang ganda-ganda mo, Sol. Hoy, thank you pero ikaw din naman, Evo. Ang gwapo mo. Kahit mataba ako? Ha? Ano namang kinalaman nun? Wala lang. Kasi sanay na ako maging tampulan ng tukso dahil sa timbang at katawan ko. Ang totoo, ikaw ang una nagsabi sa akin na gwapo ako. Sana lang hindi ka nagsisinungaling kasi umasa ako. Bakit naman ako magsisinungaling? Tsaka totoo naman na gwapo ka. At yung mga tao na nagsasabi na hindi, kesyo panay komento lang sa timbang mo, sila yung totoong pangit, mga walang magawang matino. Ibang klase. Hindi ka lang pala maganda. Mabait ka rin. Pwede ba? Enough ka na sa kasasabi na maganda ako. Nanay ko lang ang panay pamukha sa akin na importante ang pisikal na kagandahan para tratuhin kang special ng ibang tao. Nagsasawa na ako, no? Kaya ba parang malungkot ka at nagmumukmo ka dito mag-isa? Actually, nung nakita kita pagkalabas ko galing computer shop, medyo parang gusto na talaga kitang lapitan eh. Kaya yun, nilapitan na kita. Hindi ko alam kung kailangan mo ng kausap pero nagbabakasakali lang din ako. Matino naman ako. Halata nga matino ka tapos kwela rin. Pero oo, tama ka sa malungkot ako at nagmumukmok. Paano ba naman? Nag-away kasi kami ni Mama dahil pinipilit na naman niya akong sumali sa contest ng kakilala niya samantalang may exam sa susunod na linggo. In-explain ko naman sa kanya na kailangan kong mag-review dahil ayokong bumagsak sa subject ko. Ang kaso, ewan ko ba dun? Makukulit talaga at matitigas ang ulo ng mga nanay. Ay nako, sinabi mo pa. Ganon din ba ang mama mo? Medyo. Lalo na kapag sinasabihan niya akong mag-diet. Iba naman yung sayo. Hindi no. Pareho lang yun kaya nga eto. Tumakas ako sa bahay namin para makabili ako ng pagkain dyan sa tusok-tusok. Ano? Gusto mo bang sumama? Baka lang nagugutom ka. Mas okay na kahit malungkot at nagmumukmuk ka, busog ka. Correct. Tara, let's go. Ikain na lang natin ang sama ng loob natin sa mundo. Yun talaga ang term. Pero sa bagay, tama ka dyan. Mama Mia, malaking lalaki si Evo. Literal na malaki dahil mataba po siya. Pero wala naman pong kaso sa akin ang timbang at physical appearance niya dahil mabait, kwela at matalino siya. Bukod doon ay gwapo rin si Evo, Mama Mia. Matangos ang ilong niya, moreno tapos mabango rin at malinis sa katawan. Nang malaman ko pong magka-schoolmate kami ay doon na nagsimula ang closeness namin. Tapos bago kami maghiwalay noon sa plaza, hiningi niya ang number ko na walang pag-aatubili ko namang ibinigay. Madalas kain po talaga ang hobby namin ni Evo tapos kwentuhan. Thankful ako dahil meron akong tao na nalalabasan ng mga problema at napagsesharan ng araw ko. Kaya hindi ko na rin itatanggi, Mama Mia, na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Tapos nagkataon pa na may gusto rin pala sa akin si Evo, kaya nga nang magkaaminan kami ay pumayag akong ligawan niya. Tapos pagkalipas ng isang buwan ay naging mag-boyfriend at girlfriend na kami. Kaya lang, Mama Mia, nang malaman ni Mama na boyfriend ko si Evo, ay hindi po siya natuwa at nadismaya siya sa akin. Nang isang beses nga na dinala ko ang boyfriend ko sa bahay para ipakilala sa kanya, ay nakabusangot ang mama ko. Salubong ang kilay niya at bakas ang pandidiri sa mga mata niya. Alam ko na asiwang-asiwa siya ng araw na yon dahil hindi pasok sa standards niya ang physical appearance ni Evo
dahil sa pagiging mataba nito. Wala pong ginawa si mama kundi itanim sa isip ko na hindi kami bagay at pagtatawanan lang kami ng ibang tao pag kaming dalawa nga ang nagkatuluyan ni Ivo. Mama Mia, sinubukan ko namang labanan ng mga masasakit na salita na sinasabi ng mama ko sa akin. Kaya lang, hindi nagtagal. Hindi ko na rin natiis at ako na ang kusang nakipaghiwalay sa boyfriend ko. Mama Mia, matapos naming maghiwalay ni Ivo, ay nabalitaan ko na lang na nag-transfer na siya ng ibang school. Kaya naman, ganun na lang ang lungkot ko. Pero kinumbinsi ako ni mama na tama ang desisyon kong pakikipagkalas sa kanya, kesyo meron namang ibang lalaki na di hamak na mas gwapo at mas maayos ang pangangatawan kesa kay Ivo. Nasasaktan ako noon pero hindi ko na lang pinapahalata sa kanya. Ganun pa man, hindi na ako nag-entertain ng manliligaw dahil mahal ko rin talaga si Ivo, Mama Mia. Mas nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko hanggang sa nakapagtapos nga ako bilang isang honor student. Nang magsimula na akong magtrabaho ay lagi pa rin akong inaasikaso ng mama ko, Mama Mia. Hindi naman siya masamang nanay at malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil hindi niya ako pinabayaan noong maliit pa lang ako. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na kahit anong sabihin niya, susundin ko dahil yun po ang tama. Mother knows best. Pero hindi pala lahat ng mga pinapayo niya sa akin ay mabuti. Halimbawa na po doon ay yung patuloy niyang pagpapaalala sa akin na bantayan ko ang timbang ko at huwag akong pumayag na tumaba dahil papangit ako at ang pagtatawanan ako ng ibang tao. Simula noon ay naging conscious na ako sa kinakain ko, Mama Mia, at naging anxious na rin ako na baka madagdagan ang aking timbang pag naging pabaya ako. Mabuti na lang dahil ng mga panahong frustrated ako ay may isang tao naman na biglang bumalik sa buhay ko. Ay, kailan ba mauubos tong paperworks ko? Parang kanina ko pa ginagawa pero hindi naman nababawasan. Sol? Ay, pating! Sinong pating? Si Ivo to. Yung schoolmate and ex mo dati. Grabe ka naman sa ex. Pero sa bagay, long time no see. Wait lang, nasaan na yung baby fats mo? Namiss ko yun ah. Buti pa yung baby fats ko na may miss mo. Ako ba hindi? Kahit konti. Katulad ka pa rin ng dati, kwela at mapagbiro. Pero seryoso, ang laki ng pinayat mo ha? Gwapo ka na noon, pero lalo kang gumwapo ngayon. Naks, talaga? Bigla tuloy lumaki ang ulo ko kasi legit pag galing sa'yo yung salitang gwapo ako. Hoy, tumingin ka na ba sa salamin? Ang pogi-pogi mo at bagay na bagay sa yung itsura mo ngayon. Ay teka, ano palang ginagawa mo dito? Don't tell me dito ka rin nagtatrabaho. Oo. Seryoso? Ako yung bagong accountant dyan. Kakasimula ko lang today at nung madaanan kita rito sa cubicle mo, nagulat ako at natuwa. Buti naalala mo pa ako after nung breakup natin nun. Kala ko kasi kinalimutan mo na ako at may sama ka ng loob sa akin eh. Aaminin ko, nalungkot ako at nasaktan nung naghiwalay tayo. Pero naiintindihan ko naman kung bakit kinailangan mo yung gawin. Mga bata pa tayo noon at mas kailangan natin mag-focus sa pag-aaral natin. Kaya nga nung umalis ako sa dati nating school para mag-transfer sa iba, pag-aaral lang ang inatupag ko. Masaya ako dahil nagkita ulit tayo pagkalipas ng mahabang panahon, Sol. Masaya rin ako, Ivo. Kung alam mo lang. Maiba tayo. May boyfriend ka na ba? O asawa? If you don't mind. Naku, wala pa.
Kagaya mo, study first at makagraduate din ng moto ko. Ikaw ba, may bago ka na bang girlfriend? Ang totoo, simula na maghiwalay tayo, hindi na ako nanligaw ng iba. Bukod sa pag-aaral, yung mag-lose ng weight din ang naging goal ko. Natutuwa ako kasi parang kahapon lang tayo huling nagkita. Yun bang tipong walang awkward moment sa atin ngayon kahit na may nakaraan tayo? Bakit naman magkakaroon ng ganun? Ikaw na may sabi, nakaraan na yon. Mas mag-focus tayo sa ngayon. Cool ba yon? Syempre cool yun! O, so paano? Welcome sa company? Thank you. Tara, libre mo ako kape. Hoy, buraot ka kagad ha? Biro lang. Ako manlilibre. Gwapo na po si Evo nang makilala ko siya at nang maging kami. Pero mas lalo siyang gumwapo sa muli naming pagkikita, Mama Mia. Sobrang saya ko ng mga sandaling yun na para bang nakalimutan ko yung stress sa trabaho plus frustration and issues ko tungkol sa aking timbang. Aaminin ko, Mama Mia, na wala pa rin nagbago sa feelings ko sa kanya dahil nung muli ko siyang nakita ay na-realize ko na in love pa rin ako kay Evo. Medyo worried lang ako dahil baka may girlfriend o asawa na siya. Pero matapos nga niyang sabihin na single siya at malaman niyang ganun din ako, ay nagsimula ulit kaming maging close dalawa. Kung mabait na at understanding si Evo noon ay mas hinigitan niya yon dahil walang nagbago sa pagkakaibigang meron kami at sa turingan namin sa isa't isa. Pag siya ang kasama ko, Mama Mia, ay sobrang panatag at payapa ang puso ko. Tawagin niyo na akong corny pero yun po talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Siya po ang naging tagapakinig ko sa mga pinagdaraanan ko at ako rin ang pinagsasabihan niya ng mga ganap sa buhay niya. Kaya lalo kaming naging close up to the point na napagkakamalan na kaming magjowa sa opisina. May problema ba, Sol? Kanina mo pa hindi ginagalaw yung pagkain mo. Tinititigan mo lang yata eh. Ay, wala kasi akong gana eh. Busog ako. Busog? Parang natatandaan ko na banggit mo kanina na hindi ka pa nag-aalmusal. Nagtubig ka lang din kagabi, hindi ka rin kumain. Paanong busog ka pa rin? Ano kasi? Basta busog ako. Kumain naman ako nung break time kanina. May baon akong biscuit, Evo. Okay, sabi mo eh. Pero ano? Gusto mo sa'yo na yung pagkain ko? Wala problema. sira, hindi yun. Ang ibig kong sabihin, may napapansin kasi ako, Sol. Pero wag mong masamain ha. Tungkol saan ba? Sasabihin ko to sa'yo bilang kaibigan. Tsaka concerned din ako sa kalagayan mo. Napapansin ko kasi na parang ang tamlay mo. May sakit ka ba? Parang nangangayayat ka rin kasi. Kumakain ka pa ba ng maayos? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre kumakain ako. Kung hindi di namatay na ako, di ba? Uy, kalma lang. Kaya nga sabi ko wag mo masamain, di ba? At hindi ko naman yung tinanong dahil wala lang. Tulad nga ng sabi ko, concerned ako sa'yo. Wala namang reason para mag-alala ka sa akin dahil ayos lang ako. Healthy ako, Evo. Tingnan mo, kaya ko pang tumambling-tuambling dyan sa hallway mamaya eh. Pero syempre joke lang yun ha. Mabalian pa ako ng buto. Mukhang ayos ka nga lang talaga. Oo nga, ayos ako. Ano ka ba? Sino ba kasi may sabi na hindi? Ang lakas-lakas ko. Yung tungkol naman sa wala akong gana ngayon, busog nga kasi ako. Kaya kung ayaw mong kainin tong pagkain ko, di pamimigay ko na lang sa iba. Bakit kaya imbis ibigay mo sa iba, itabi mo na lang para may kakainin kapag nagutom ka na? Alam mo, ang kulit mo rin eh, no? Makulit na talaga ako kahit noon pa. Parang di ka na nasanay. Mukhang hindi nga talaga ako masasanay. Kasi lalo ka naging makulit ngayon eh. Makulit lang talaga? Kala ko pa naman lalong gumwapo. Hay nako, ang lakas ng hangin ah. Ay, grabe.
man ako na hindi sinishare kay Evo, Mama Mia, ayun ay ang tungkol sa timbang ko at sa eating habits ko. Kaya nga nang mapansin niya ang pangangangayat ng katawan ko, ay nagsinungaling na lang ako para matapos na ang usapan namin. Hindi ko kasi kayang i-open up sa kanya ang internal struggles ko at takot ako na tumaba dahil paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Mama ang mga negatibong bagay na kaagkibat noon. Kaya nga kung pwedeng hindi na ako kumain, hindi na lang ako kakain. May punto na tinitingnan ko na lang yung pagkain pero hindi ko na gagalawin. Nakokonsensya rin ako kapag nakakatatlong subo ako at magsisimula akong maging anxious na baka madagdagan ang timbang ko. Hindi ko namamalayan, Mama Mia, ay unti-unti na palang bumagsak ang katawan ko. Tapos sabay pa ng puyat at stress sa trabaho, hanggang sa huli na bago ko na-realize na nakaapekto na yon sa aking kalusugan. Isang beses pumasok na naman ako ng office na nahihilo dahil walang laman ang tiyan ko. Hindi ako nag-dinner noon at uminom na lang ako ng tubig para mabusog. Akala ko ay kaya kong iraos ang araw tulad ng dati kong ginagawa pero nagkamali ako, Mama Mia. Ilang minuto pagkalapag ko ng bag sa desk ko ay nawalan ng lakas ang mga tuhod ko at tuluyan ng nabuwal mula sa aking pagkakatayo bago ako nilamon ng kadiliman at nawalan ng malay. Ang totoo, Mama Mia, marami na ang nagsasabi sa akin na ang payat ko na at hindi na raw normal yung itsura ng katawan ko. Pero hindi ko sila pinakikinggan o pinapansin dahil para sa akin, kontento ako sa body physique ko. Sa isip ko, tumaba o pumayat man ang tao, meron at meron silang masasabi. Kaya hinayaan ko na lang sila, Mama Mia, at mas nag-focus ako sa kagustuhan kong wag nang madagdagan ang timbang ko dahil takot akong tumaba. Kaya lang naisaalang-alang ko naman po ang sarili ko at naaabuso ko ang katawan ko. Kakulangan sa timbang at tamang nutrisyon po ang pangunahing findings ng doktor sa akin. Kaya nga kinailangan ko munang manatili sa ospital ng ilang araw para magpalakas. Thankful din ako kay Evo na later on ay nalaman kong siya pala ang nagdala sa akin sa ospital. Mama Mia, matapos pong mag-sink in sa isip ko ang findings sa akin ng doktor, ay hindi ko na mapigilang makaramdam ng takot sa dibdib. Ayoko pang mamatay dahil marami pa akong pangarap sa buhay at marami pa akong bagay na gustong tuparin at gawin. Pero nang dahil sa kapabayaan, nangyari po ang kinatatakutan ko na malagay sa bingit ng panganib ang aking buhay. Buong akala ko kasi, Mama Mia, ginagawa ko yung tama para sa sarili kong kapakanan, pero mali pala ang mga paraan ko. Nang mga panahon na yun, hindi ko napigilang sisihin si Mama dahil siya ang pangunahing dahilan kung bakit ako frustrated noon. Pero lalo lang pong nadagdagan ang frustration ko nang para bang kasalanan ko pa kung bakit ako na ospital, Mama Mia. Hindi ka pa ba okay, anak? Ilang araw ka na rin nandito sa ospital. Nagsasawa na ako magpabalik-balik dito tsaka sa bahay natin. Tapos pupunta na naman ako dun sa tindahan. Hindi ba pwede na sa bahay ka na lang? Ay, hindi nyo naman po ako kailangan bantayan dito, Ma. Lalo kung busy kayo. Eh di konsensya ko naman kung ano mangyari sa'yo, di ba? Kung ganyan po na masama pala ang loob nyo, ayos lang na iwanan nyo ako, Ma. Grabe kayo.
Ang sakit niyo magsalita. Parang hindi niyo ako anak ah. Ganyan ba kayo mag-alala? Kasi kung oo, nakaka-touch naman. Ay nako! Ang dami mong sinasabi! Kung ganyan na sinasagot-sagot mo ako ng pabalang, ibig sabihin magaling ka na nga. Alam mo, nag-aaksaya ka lang ng panahon na nandito ka sa ospital eh. Imbes na nagtatrabaho ka na doon para may kitain ka ng pera. Sol naman! Hindi ka ba talaga nag-iisip? Nakuha mo pa mag-inarte ng ganyan? Ma, ganyan na po ba talaga kayo kasamang tao? Paano niyo naaatim sabihin yan sa akin? At ako sana nag-iinarte lang ako kaya nasa ospital ako. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng doktor? Kulang ako sa nutrisyon sa katawan at patpatin na ako. Paano ko mag-iinarte sa lagay na yon? Sige nga! Eh bakit ka naman kasi kukulangin sa nutrisyon at pagiging patpatin? Eh kumakain ka naman ng tama, di ba? Tsaka sakto lang yung katawan mo sa'yo. Kung yan po ang tingin nyo, pues nagkakamali po kayo. Hindi po ako kumakain ng tama at maayos dahil natatakot akong tumaba. Hindi ba? Lagi nyo sinasabi na pangit kapag nadadagdagan ng timbang ko. Tinanim nyo sa isip ko na hindi ako matatanggap ng ibang tao kapag lumobo ako. Simula nun, mas naging aligagana ako sa mga kinakain ko, ma. May point na ayaw ko nang kumain. O di kaya pag feeling ko sumobra yung kain ko, pinupwersa ko yung sarili ko na isuka yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? At talaga sinisisi mo pa ako, ha? Sino po bang gusto niyo sisihin ko? Buong buhay ko naging sunod-sunuran ako sa inyo dahil ayaw ko kayong madismaya sa akin, ma. Pero ni minsan po ba, naisip niyo na masaya ako? Sarili niyo lang ang mahalaga sa inyo eh. Hindi niyo ako tinanong kung ayos lang ba ako. Kaya ito nangyari sa akin, kasalanan niyo talaga to. Ewan ko sa'yo, Sol! Naapektuhan na yata ng kakulangan mo sa tamang nutrisyon yung pag-iisip mo, kaya nakakapagsalita ka ng ganyan sa nanay mo. Para kang hindi nag-aaral at kung bastos-bastusin mo ako, wagas! Please, iwan niyo na lang muna ako, ma. Parang hindi ko po kaya na makita at makasama kayo ngayon. Gusto ko lang po munang huminga. Please lang. Umalis na kayo. Bahala ka dyan! Napakadami mong arte! Mahirap po sa akin, Mama Mia, na magkaroon kami ng samaan ng loob ni Mama. Pero naginhawaan naman ang kalooban ko matapos kong masabi ang lahat-lahat sa kanya. Hindi na po kasi healthy ang mga bagay na tinatanim niya sa isip ko at naaapektuhan na noon hindi lang ang mental health ko kundi maging ang physical kong pangangatawan at kalusugan. Nagiging patpati na ako at ayoko naman pong humantong sa point na maging huli na ang lahat sa akin. Ang lahat ng yun ay sinubukan ko pong i-open up kay Ivo nang mga panahon na yun ay nakikinig lang habang nagkukwento ako. Pagkatapos ay niyakap niya ako at sinabi niyang magiging maayos din ang lahat. Hindi po madali ang adjustment sa araw-araw kong ginagawa pero bumalik sa normal ang pagkain ko, Mama Mia. May punto na kinailangan kong magpakonsulta sa professional para mabigyan ako ng karampatang payo at guidance kung paano kumain ng tama at masustansya. Sa tulong ni Ivo at pananatili niya sa tabi ko ay unti-unti po akong nakakapag-adjust at masasabi ko, Mama Mia, na worth it po ang lahat. Sa mga kwentuhan namin, malimit kaming nagbabahagi ng knowledge sa isa't isa na natutunan namin sa therapy at personal experiences na talaga namang nakakatulong para mas maging healthy ang aming pangangatawan, gayon din ang aming isipan. Hindi po madali na alagaan ang ating sarili. Pero kinakailangan po yun at hindi po yun masama. Buti Sol, free ka ngayon. Nasamahan mo ako mag-dinner. Siyempre naman. Tagal na rin nating plano na mag-date, di ba? Kaso torpe ka. Kamakailan mo lang ako niyaya. Sobra ka naman sa torpe. Hindi ba pwedeng humahanap lang ako ng magandang tiyempo?
Okay, sinabi mo eh. Pero, thank you Sol. Kasi pumayag ka makipag-date sa akin. Aaminin ko, hindi pa rin talaga nawala yung feelings ko sa'yo. Lalo pa akong nagkagusto sa'yo nung magkita tayo ulit. Paano ba yan? Ganun din ako sa'yo, Ivo. Totoo ba yan? Ay naku, kailan ba ako nagsinungaling? Alam mo, ikaw pa rin ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa tumanda tayo. Bukod doon, ang laki ng utang na loob ko sa'yo kasi sinamahan mo ko sa journey ko para maging healthy. Hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Hindi mo naman kailangan gawin yon dahil masaya ako na makatulong sa'yo. Bukod doon, concerned ako sa'yo at mahalaga ka sa akin. Kaya nga natutuwa ako ngayon dahil unti-unti nagiging okay ka na. Bigla ko tuloy na alala yung experience ko nung nagpapayat ako. Hindi rin madali pero sinikap ko talaga. Alam ko kasi yung benefits kapag maayos ang katawan ko. Bukod doon, mas naging maalaga ako sa katawan ko. Hindi madali pero laging worth it sa dulo. Tama, pero thank you pa rin. Kasi kung wala ka, baka wala na rin ako sa mundo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ngayon pa nga lang kita liligawan ulit. Hindi ka pwedeng mawala kasi marami pa tayong gagawin na magkasama. Siyempre, nagbibiro lang naman ako, no? Ivo, gusto ko yung mga plano mo kung ano man yan. Basta, Sol. Lagi mong tandaan na maganda ka. Hindi mo kailangan maging sobrang conscious kung madagdagan man ang timbang mo. Ang importante, kumakain ka ng tama at mabuti. Opo, tatandaan ko po ang mga sinabi nyo. Salamat po sa payo nyo, Doc. Puro ka talaga kalokohan. Hoy, sobra ka naman! O ano? Nagugutom ka na ba? Tatawag na ako ng waiter para maka-order na tayo. Naku, sige, tawagin mo na. Medyo kanina pa kasi kumakalaman tiyan ko eh. Excited na ako kumain ng masarap. Tama! Kumain tayo ng masarap at masustansya. Mama Mia, ang sarap sa pakiramdam. Nakasama mo yung taong mahal mo sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay at paglagpas dito. Yun po kasi ang eksaktong karanasan ko kay Ivo na hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko at napangasawa nitong nakaraang taon lang. Walang hanggan po ang pagpapasalamat ko sa may kapal dahil ipinagkaloob niya sa akin ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. May punto man na naghiwalay kami ay hindi ko po makakalimutan yung araw na muli kaming pinagtagpo. Kung itatanong niyo kung kumusta ang relasyon ko kay Mama, sa kasalukuyan ay mabuti naman. Hindi ko pa rin pinuputol ang pagiging magnanay namin dahil napakasama ko namang anak kung nagkataon. Pero unti-unti naman pong sinusubukan ni Mama na bitawan ang mga lumang gawi at isipin na meron siya lalo na pagdating sa physical na itsura. At masaya ako dahil willing naman siyang matuto. Mama Mia, sana po maraming kabaranggayang nakarelate sa kwento ng buhay ko. Lalo na sa mga dumaraan sa pareho kong sitwasyon noon. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa. Hayaan din natin na tulungan tayo ng ibang tao dahil sa ganoong paraan ay mabibigyan natin sila ng kasiyahan at mabibigyan natin ng kaginhawaan at kapayapaan ng ating mga puso. Maraming salamat po sakaling maitampok nyo sa Barangay Love Stories ang storya ng buhay ko, Mama Mia. Sana po ay mag-ingat kayo palagi. God bless and more power po sa programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Sol.